Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil middin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating topiko sa araw na ito ay nais kong ipabot sa inyo aking kakarampot na kaalaman sa reliyong Islam. Ang ating pag-uusapan ngayon, ibibigay ko na topiko sa inyo, one topic sa mga ukol sa mga taong Muslim na at alam din nila ang kanilang obligasyon bilang isang mga Muslim. So, alam nila bilang isang Muslim ang kanilang obligasyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So it means marunong sila magsambayang, magsala, mag-Ramadan sa buwan ng Ramadan, mag-fasting, mag-tarawih, mag-hajj, magkawang gawa or magbasa ng Quran. Subalit kapatid sa pananampalatayang Islam, paano ba natin maipasok ang ating mga mabubuting gawa, ang ating mga ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu alam. O paano makaunti nito? Pumasok ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapatid sa pananampalatayang Islam, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isang aya ng Quran, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na ito, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sa malapit na kahulugan, hindi ko kayo inuutusan labas lamang o maliban lamang na ako inyong pagsasambahin o sasambahin at pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nito ng mabuting intensyon. So kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng ating mga gawain, pagsasamba, lahat ay kailangan samahan natin ito ng mabuting intensyon. Subalit, kung ating uunawain ng mabuti ang aya na binasa natin, kapatid sa pananampalatayang Islam, ating babasahin ulit, na tayo inuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang ating sasambahin at wala ng iba pa. At sa ating pagsamba sa Kanya, kinakailangan samahan natin ng mabuting intensyon o niya, o sa Arab pa, niya, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun kapatid sa pananampalataya, kaimportante ang ating mga niya, no? Kasi sinabi mismo ng ating mga ulama na dalawang klase ang niya. May mabuting niya at merong masamang niya. So ibig sabihin kapatid sa pananampalatayang Islam, malinaw na hindi palagi nandiyan ang ating mga niyat. At nagpapatunay dito na sinabi ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ating babasahin, hadith Amirul Mu'minin Nabi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innamal likumri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw bin ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hijra alay o ila ma hajara ilay, wa muttafaqun alayhi. Sa hadith na ating imamana sa Tagalog, sa malapit na kahulugan, sa Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, na nagsabi, narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang katotohanan ng lahat ng gawain ay nakadepende sa niyat ng bawat isang tao. Didepende sa kanyang niyat para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ang kanyang paghijra. Hindi niya panghihinayangan at mayroon siyang makukuhang gantimpala galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang maghijra at ang kanyang niya o intensyon ay para lamang sa makamundong aspeto o di kaya sa mga posisyon, ang kanyang paghijra ay panghihinayangan niya at masasayang lamang ito. At magkakaroon pa siya ng
kasalanan na makukuha Allah subhanahu wa ta'ala at wala siyang makukuha gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapatid, sa pananampalatayang Islam, ganun ka-importante ang niya natin, ang ating intensyon natin. So kung kailangan natin makapasok ang ating ibada, kailangan samahan natin ng mabuting intensyon. So kahit saan tayo maglakbay, kapatid, sa pananampalataya, kahit saan tayo mamasyal, saan tayo maglakbay, o meron tayong mga transaksyon sa mga lakad, ialay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga nilalakad. I-connect natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain, nang tayo ay magkaroon ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat ng ibada na mayroon tayo, bukod sa sala, bukod sa Ramadan, bukod sa pagbasa ng Quran, bukod sa paghijra, paghihajj, bukod yan, lahat ng mga gawain ng mga Muslim sa mundong ito ay kailangan na paloob sa mabuting gawa. Ibada lahat yon. Simula sa ating pagiging mabuti sa kapitbahay natin, mabuti sa kapwa natin, kahit hindi pa mga Muslim sila, ay kailangan natin silang kausapin ng hindi na mayroong discrimination. Kailangan ipakita natin ang imahe ng tunay ng pananampalatayang Islam. Yun ay ibada. Yun ay ibada. Lahat ng gawain natin dito, pagrespeto natin sa bawat isa, sa mga asawa natin, sa mga anak natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, at hindi pa mga Muslim, kailangan natin gawin ng mabuti ang pakikitungo sa kanila. Dahil ang imahe ng Islam ay kapayapaan, ay kailangan natin ipakita sa kanila ang ating tunay na ibada. Dahil ito pala ang ibada, ito pala ang mga mabubuting gawa ng mga Muslim, at tayo maging elemento sa mga mabubuting gawain ng kapwa natin. At payuhan natin ang ating mga kapatiran na ang mga ginagawa ng mga haram ay kailangan lang iwasan at talikuran. So kapatid, sa pananampalatayang Islam, no, napaka-importante ng ating niya, lalo na dahil ang niya, kapatid, ay depende. Wala, meron. Minsan tayo ay maraming problemang iniisip. Marami tayong mga problemang naiisip. Una-una sa lahat, ang sa mundong ito. Paano buhay ng pamilya, financially, maraming problema ang pumasok sa isip natin. Pero kapatid, kung may tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapalit na iyong paghihirap, mga pagsubok, struggle sa iyong buhay, ayaw kaginawahan sa kabilang buhay at dito sa dunya paman. So kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag kang magsikreto. Dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong laman ng puso mo. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong tinatago mo. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng iyong gawain. So kapatid, sa pananampalataya, wala kang itatawag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan, kapatid, sa pananampalatayang Islam, laging i-check nyo yung puso. Araw-araw, gabi-gabi, hindi lang sa isang linggo, hindi lang sa Jumaa, hindi lang sa isang taon, kundi sa habang buhay mo na habang buhay ka pa sa dunya. Lagi mong i-check ang iyong puso. Nakakonek dapat kay Allah subhanahu wa ta'ala ito. Huwag mong kaligtaan na ang lahat ng iyong gawain sa mundo ay ialay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapatid, sa atin ay may nakatingin. Walang iba kundi siya, Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nakakalam kung ano ang ating mga intensyon, ang ating mga binabalak, ang ating puso. Sa isang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. Sa malapit na kahulugan, galing kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa malapit na kahulugan, katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya titignan o pagbabasihan ng magandang forma ng isang tao o sa pangatawan ng tao. Ang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba, kapatid, kundi ang ating mga puso. So kapatid, sa pananampalatayang Islam, ano mang gaganda ang estado mo sa buhay ngayon, biniyaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang kalagayan, binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na bumili ng anong gusto mo, at maganda ang putsura mo, magandang lalaki ka, magandang babae ka, may tinapos ka, professional ka. Subalit kapatid, hindi titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, kundi ang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi ang ating mga puso. Walang iba.
Kaya kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayaman ka man, mahirap ka man, walang ibang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala kundi ang ating mga puso. Kaya paigtingin natin ang ating pagiging mabuting Muslim. Lagi nating i-check ang ating mga puso. Lagi natin i-check ang ating mga puso. Ang pagtulong sa kapwa dapat sincero. Ang pagtulong sa kapwa dapat hindi ikwento sa iba. Dapat ialay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pagsasala, dapat mabuti ang ating niya. Dapat ang ating niya samahan din natin ng mabuting, kumbaga, ikhlas ka. Maganda ang iyong puso, nakakunik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man kapatid ang pinagdadaanan mo sa buhay, dahil hindi mo makamit ang mga pinapangarap mo sa kabilang buhay, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi kailanman nagde-judge sa'yo. Hindi kailanman na pinapabayaan ka niya. Ang problema lang sa atin kapatid sa pananampalataya, tayong mga tao, pinapabayaan natin ang ating mga sarili na lumayo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binibigyan tayo ng mabibigat na mga suliranin dahil wala tayong tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan kapatid sa pananampalatayang Islam, paigtingin natin, i-check natin araw-araw, gabi-gabi ang ating mga intensyon, at naway magpalilim tayo sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala, at naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga intensyon, ang ating mga iniyat na ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Naway hanggang dito lang kapatid sa pananampalatayang Islam, at nasulat yung mga proyekto, at magbibigay tayo ng kunting pagpapayo ukol sa Islamic motivations at sa nakaukol din sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.